Senyor ito. Gulat na sambit ko nang maaninag ang taong humablot bigla sa aking braso. Pagkatapos ay napabaling-baling ko ang paningin sa dalawang lalaking nakahawak sa aking magkabilang braso, sabay lukot ng aking mukha. Kita kong naglaban ng mga titig ang dalawang panauhin. Hindi ko maiwasang kabahan, dahil pawang nakatiimbagang ang mga ito. Hindi ko alam kung kikilos ba ako, dahil dama ko ang kapwang mga palad nitong mahigpit na nakahawak sa magkabilang braso ko, dama kong may tense iyong namagitan sa dalawa. Ilang segundong nakalipas ay nasa ganun pa rin kaming posisyon, at halos ang mga mata ng mga taong nakapaligid ay nasa aming tatlo. Lumunok ako at pagkatapos tumikim. At sa ginawa kong iyon, ay parang natauhan ang mga ito. "She's with me," nangitgit na tura ni Joaquin kay Senyor ito. "But she's also with me if you don't mind," nanggalaitiding wika ng Senyor ito na hindi pa rin binitawan ang mga braso ko. Pero ako ang una niyang sinamahan, "So will you excuse me, we have to go?" Nakataas ang kilay ni Joaquin, at akmang inunat ang palad ko mula sa pagkakahawak nito, upang igiya ako sa kabilang direksyon. "But I invited her first," pilit ng Senyor ito na mas lalong hinigpitan ang hawak sa braso ko, sabay sa kasalungat na direksyon. Tuloy parang mabiyak na ang aking katawan, dahil sa higpit ng mga kapit nito, na hindi man lang ininde kung masasaktan ba ako. Sandali, pigil ko, pero parang walang narinig ang dalawa at sabay. "But I am with her already when you came," pagpumilit ni Joaquin. "Yeah, you're with her but it's nothing because," bahagyang hininto ng Senyor ito ang kasunod, at pagkatapos ay lumunok, "because she is mine," tura nito at mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa aking braso, na parang madudurog na ang aking buto. Nanlaki ang aking mga mata, "Mine. No, nagkamali lang ako ng dinag. Pero parang iyon nga talaga eh. Ibig ko itong paniwalaan na sana tama iyong narinig ko, na sana mahalaga rin ako para dito. Pero hanggang sana lang iyon, dahil kahit kailan hindi pwedeng pagsamahin ang langit at lupa. Mine, ibig sabihin he's made, that's all." Napangiti tuloy ako ng pilit pagkatapos ng aking naisip. Narinig kong tumawa si Joaquin ng palatak. "But I want to hang out with her, so let go." Sandali, bulyo ko. Hindi pwedeng manahimik lang ako sa isang tabi, dahil pag ganoon baka maging assuming ako pagkatapos. Mabuting pigilan ko hanggat maaga pa, para naman mainto na rin ang kaibangan ko. Sino naman ako para pagtuunan ng pansin ng mga ito? Naaawa lang ang mga ito sa akin, at wala nang iba pang dahilan. Nang marinig nito ang sigaw ko, ay kapwa ito natigilan at napatitig sa akin dahil sa gulat. "Tumigil nga kayo, at sino naman kayo para diktahan ako? Buhay ko ta at nasa sa akin kung kanino ako sasama," marahas kong binawi ang kapwa ko braso. "Then you will come with me. I am sure of it," buong kampiyansang ani ng Senyor ito sabay tingin sa akin. "Molly, you have to come with me," sabat naman ng isa. Ang dalawang mga asungot parang mga bata. Pabaling-baling ang paningin ko sa mga gwapong mukha ng mga ito. Kainis. Ano bang pwede kong gawin sa mga ito? Pag-uumpugan ko kaya ang mga ito para matapos na. Isang pilyang ngiti ang sumili sa aking labi, nang may ideyang sumagi sa utak ko. Daling kong hinablat ang mga kapwa, bisig ng dalawang lalaki. "Gusto niyo akong kasama?" Sabay na tumungo ang mga ito. "Then tayo na," derechong kinaladkad ko ang dalawang lalaki papalabas ng school campus. Wala na akong pakialam sa mga matang nakamasid sa amin, Sino naman sila, buhay ko ta. "Wait, Molly." Isang nanlilisik na tingin ang tinapon ko sa mga ito, nang nais kumontra at ayaw sumunod. Walang boss dito, walang mayaman, pantay-pantay tayo ngayon, at walang manggahas kumontra kung gustong sumama, naiintindihan nyo. "Yes, Molly." Sumusukong sumunod ang mga ito sa akin patungo sa isang kanto, habang hindi ko binitawan ang mga braso ng mga ito. Nakita ko agad ang suking tricycle driver na si Mang Dario. "Mang Dario, manang," sagat ni Mang Dario sabay nagsalubong ang kilay. Pabaling-baling ang paningin sa dalawang lalaking nasa aking likuran. "O manang, kiganda-ganda naman itong mga kasama mo, saan mo ba yan natagpuan?" Napangiti ako sa tanong nito. "Oo nga po eh. Oo nga, kiganda-ganda ng bitbit kong mga lalaki, kung pwede palang dalhin sa bahay, at gawing alaga, imported breed to girl."
Nakita kong nakanguso ang dalawa, na hindi talaga mahulaan. Kung ano ang nasa utak ko. Mang Dario, ihatid mo nga kami sa, dali kong bulong kay Mang Dario, ang lugar na hindi nadinig ng dalawa. Nakangiting sumang-ayon si Mang Dario at tumalima. Giniya ko ang dalawa sa harap upang pasakayin sa loob ng tricycle. Wait, do you want us to ride this thing? Nakataas ang kilay na tanong ni Senior ito Luis. Come on, let's go. Walang reklamong naunang sumakay si Joaquin. Ouch, kislot nito nang mabunggo ang ulo sa tricycle dahil sa tangkad. Bilasan mo, sumakay ka na, o kung gusto mong maiwan, pairap na, sabi ko. Fine. Nagmamaktol sumunod ito kay Joaquin. Move. Singhal pa nito na sineksik ang sarili sa tabi ni Joaquin. Napangiwi ako dahil kilaki-laki ng mga ito't nagsiksikan sa loob. Ang mga ulo'y sumagi na sa kisame ng tricycle at nakapilig. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan, naiinis ako pero at the same time natatawa ako sa mga hitsura nitong nakapilig ang mga leeg dahil sa katangkaran. Sumunod akong sumakay sa harap nila. Naggitgitan ang dalawa, at pawang nakanguso. Stay away, kikibot-kibot ng senior ito. You are the one to stay away, sagot naman ni Joaquin. Mariin kong naipikit ang aking talukap, habang nakikinig sa dalawa na parang aso't pusa. Gusto niong sumama o hindi, nakataas na kilay na tanong ko na halos uusok na ang tainga ko sa inis. Sabay na tumungo ang dalawa. Kaya manahimik kayo. Fine. Okay. Halos magkasabay na wika ng mga ito sabay baling sa magkabilang direksyon. Hindi pa rin natapos ang dalawa, at palihim na nagsisikuhan. Pinilit kong ikalma ang sarili. Bakit ba ang dalawang ito ay parang mga bata? Mang Dario, tayo na po. Let's go. Asa daw sila padulong. Wait, everybody who's here, I am from Cebu. My Tagalog not so good, but naiintindihan naman kahit papaano, tama. Wow! Napabulalas ako sabay tingala, nang masilayan ko nagtatayugan at iba't ibang klase ng mga rides. Kasalukuyan nasa Bacana kami sa isang amusement park. Sabik akong makasakay sa iba't ibang rides, dahil malimit lang kasi akong makakagala dahil sobrang abala ko sa buhay. Akala ko ba parusa sa dalawang lalaking kasama mo manang, ba't tuwang-tuwa ka dyan? E masama bang magsaya at maglibang paminsan-minsan? Let live our lives to the fullest, girl. Sa tanang buhay ko'y abala ako sa kakahanap ng pera, pwede naman siguro ngayon lang. Nakangiting binaling ko ang sarili, sa dalawang lalaking nakatayo sa aking likuran. Gaya ko nakatingala din ito sa kawalan, at matamang tiningnan ang mga attractions. Bakas sa mga mukha nito ang pagkagulat, kalituhan basta hindi ko kayang ipaliwanag ang mga hitsura nito. Walang tamang kataga ang mailalarawan ko sa mga mukha ng lalaking kasama ko. Pakiramdam ko ikasisiya ko ang susunod na mangyayari, base lang sa mga mukha ng mga ito, ay animoy sasagupa kami sa isang gyera na walang sandata. Puno ng pag-aalinlangan at pangamba ang bumabadiya sa mga mukha nito. Tara at magsaya. Tili kong sabay hablot sa braso sa dalawang lalaki, na sa sandaling iyon ay kinakalap pa ang kanilang kapwa-diwa. Hindi pa nagsisync sa mga ito ang kinaroroonan namin. Molly, are you sure about this? Atubiling tanong ni Joaquin sa likuran ko, na halos naninigas ang mga paa, at ayaw humakbang pasulong. Yeah, this is very good idea, Molly. Sang-ayon ni senior ito na sa sandaling iyon ay naninigas na parang tuod. Ibig kong hamalakhak ng todo, dahil kita ko ang pamumutla ng dalawang kasama ko. Ang kaninang mabagsik na mga layon, ay naging isang cute na tuta na ngayon. E kung ayaw nyo, uwi na lang ako. Nagmamaktol na ani ko sabay talikod. Stay. Let's have fun. Puno ng pag-alinlang ang pighil ng dalawa sa akin, sabay hawak sa braso ko at pinilit na ngumiti. Pagkatapos biglang napatitig ang mga ito sa isa't isa, nang mapansin nilang hawak nila ang magkabilang bisig ko. Don't hold her. Singhal ng senior ito na daling inunat ako paiwas dito. No, you let go, matigas na utos ng isa sabay hila sa akin. Parang gusto ko nang sumabog sa oras na ito, dahil sa mga asungot na Anong meron, bakit gusto akong mga makasama ng mga ayoko nang isipin, sasakit lang ang utak ko. Magsitigil nga kayo, nandito tayo para magsaya. Sabay bawi ko ng bisig.
Teka nga, ngayon ko lang napagtantong hindi ko pa pala napakilala ang mga ito sa isa't isa. Tama na nga iyan, dapat tayong tatlo ay magiging magkakaibigan, magpakilala nga kayo sa isa't isa. Utos ko. I am not interested with that man. It is not necessary. Magkasabay ang dalawang nag-iwas ng tingin. Ano ba? Kung gusto nyo magkasama tayo, ipakilala ninyo ang sarili, huwag maging isip bata, umakto sa naayon sa edad. Whatever. Fine. Nagkibit balikat ang dalawa, na nanatiling hindi nagtinginan. Sige na, magpakilala na kayo. Luis. Joaquin. Matamlay na pakilala ng mga ito, na nanatiling nakaiwas tingin, pero nakalahad ang kapwa kanang kamay sa isa't isa. Ano ba tong napasukan ko't gusto ko nang ibitin patiwarik ang dalawang dahil sa katigasan ng mga ulo. Ang simple-simple lang ng pinapagawa ko, ano bang mahirap sa pakikipagkaibigan? Okay, ngayon ay magkaibigan na ang lahat, sisimulan na natin ang saya. No, we are not friends either. Pinandilatan ko ng mga mata ang dalawa, napatahimik nang wala sa oras. Tayo na, nagmamaktol sa kinaladkad ko ang dalawa papasok sa amusement park. Walang nagawa ang dalawang lalaki, kibat balikat na sumunod. Sasakay tayo dyan, suhestyon ko sa dalawa, nang inuso ang gawing roller coaster. I think I'll pass, sabi ni Senior ito Luis na naupo sa mahabang bench. Me too. Ayoko ng madaming reklamo, dapat tayong tatlo magkasama at walang iwanan. Puwersahan kong kinaladkad ang dalawa, papasok at paupo sa 3-seater na roller coaster. This woman is crazy. I agree. Malaki ang aking pagkakangisi, habang giniya ko ang dalawa. Kita ko sa mga mukha nito ang pag-alinlangan, hindi na ako makapaghintay sa mga reaksyon nito mamaya. Agad kaming pamwesto, naupo ako sa gitna, mahirap na't magtatalo na naman ta. Ilang segundo nakalipas ay nagsimula ng dumausdas ang roller coaster, bakas sa mukha ko ang tinding kasabikan. Taliwas sa dalawang kasama ko, na sa sandaling iyon ay kapwa na nahimik, nakahalukip-kap at namumutla sa tabi. Let's go! Tili ko nang magsimulang bumilis ang roller coaster, napabaling ako sa mga katabi ko, na hindi na may pinta ang mga mukha. Molly, I think I am going to die, bulalas ni Joaquin. Shut up! Saway ng senior ito sabay baling sa amin ni Joaquin na halatang pinigilan ang sariling hindi mapasigaw. Isigaw nyo lang ang saya, tili ko pa rin. Sige na, try to scream, ang ganda sa pakiramdam, utos ko sa dalawa. Kita ko sa mga mukha nito ang pagdadalawang isip. Sige na. Sigaw ni Joaquin. Wow, that's true, it is so relaxing, you do it to Mr. Luis. Ani nito sabay baling kay Senior ito Luis. No way, that's too embarrassing. Aning pinipigilan ang sarili. Magkasabay naming tili at sigaw ni Joaquin, sabay kaming napahalakhak pagkatapos. Oh come on Mr. Luis, don't miss the fun, just try it. Ani Joaquin. Let's do it again Molly. Sumabay na rin ito sa tili at sigaw namin ni Joaquin. Di ba ang saya? Baling ko dito pagkatapos. Kinda, sagat nito sabay iwas ng paningin sa amin. Kita ko ang pamumula ng tainga nito. Sabay kaming napangiti ni Joaquin, dahil sa reaksyon ni Senior ito Luis. Ang lalaking ito ay hindi talaga alam kung paano niya ipakita ang kanyang nararamdaman. Muli kaming nagsisigaw sa tuwa, magkasamang ini-enjoy ang ride sa sandaling ito. Kita ko sa mga mukha nito ang kagalakan na walang mapagsidlan. Mga ngiting totoo at umabot sa mga mata. Wala namang masamang mag-enjoy paminsan-minsan, at magpakatoto sa ating sarili. Let's have fun once in a while. Punong-puno ang puso ko dahil sa dalawang lalaking kasama ko, na buong pusong niyakap ang mundong mayroon ako, simpleng kasiyahan na hindi kayang tumbasan, kahit na anumang material na bagay. Kasiyahan na kailanman ay hindi matugunan, na kahit gaano pa kalaking salapi at yaman. Matamlay na naupo sa mahabang bench sina Luis at Joaquin matapos bumaba sa roller coaster, habang si Molly naman ay sumaglit muna ng restroom. Kapwa parang binagsakan ng mundo ang mga hitsura ng dalawang gwapong lalaki. I never expect this to happen. Walang enerhiyang ani ni Luis sabay sinandal ang ulo sa headrest ng bench, at ipinikit ang mata. What's with her mind and let me come with you. But admit it, it is fun Mr. Luis, nakangiting ani ni Joaquin.
Shut up and stop calling me that way, we are not friends anyway. Isang pilyong tawa ang pinakawala ni Joaquin. You are so sensitive, Mr. Luis. Well, I don't like you, to be honest. I don't want you to be my friend either, but because of Molly I forced myself. Nang marinig ni Luis iyon, dali itong bumangon mula sa pagkakasandal sa headrest. Do you like her that much? Naiintrigang napasulyap si Luis kay Joaquin na nakaupo sa kabilang dulo ng bench. Yes, I do. Why? Do you like her too? Buong kumpiyansang pag-amin ni Joaquin. It is none of your business, I suppose. Sabay itong nakatiimbagang na tumitig kay Joaquin. Hindi rin nagpatinag si Joaquin, at nakipaglaban ito ng titig. Animoy may mga malakuryenteng tensyon ang dumadaloy sa kapwa, mga titig nitong ibinato sa isa't isa. Walang nais kabijin ang dalawa, at kapwa parang mga asong nakatagpo ng katapat. Mga asong nagsisitahulan. Bigla lang natauhan ang mga ito, nang may nakiupong isang pares sa gitna ng mahabang bench. Bahagyang napa-atres ang dalawa, at umayos ng upo, tahimik na nakamasid sa magjowang nakaupo sa gawing gitna nila. Babe, maharot na ani ng babae, sabay pulupat ng palad sa braso ng lalaki. Yes babe, baling naman ng nobyo nito. I heard these Japanese beliefs, panimula ng nobya. What beliefs? Naiintrigang tanong ng nobyo nito. Nakapagsasakay ka ng Ferris wheel na kasama mo ang taong importante sa buhay mo, dapat halikan mo siya na nasa tuktok kayo ng Ferris wheel so that certain person will stay with you forever, paliwanag ng babae na mahinuhang may mga kurting puso sa mga mata. Is that so? Then let's do it then. Suhestyon ng nobyo. Woo, babe, you really love me, do you? Kinikilig na hinampas-hampas ng nobya ang dibdib ng nobyo nito, sabay ngiti ng napakatamis. Of course I do. What time the Ferris wheel will operate? I think around 9 PM babe. Then let's wait till then. Sabay na pasulyap si Luis at Joaquin sa kanilang wristwatch, pagkatapos ay sinundan nila ng tingin ang papaalis na magjowa. Kapwa nababagot ang dalawa sa kahihintay kay Molly. Nakangusong nagmamaktol ang mga ito sa tabi. What make that woman so long? Kikibat kibot ni Luis sabay sulyap sa gawing restroom. Then I guess I have to get her myself. Ani ni Joaquin at maagap na tumayo mula sa pagkakaupo. Akma nahahakbang si Joaquin, nang may biglang rumaragasa at tumatakbong panauhin patungo sa kanilang kinaroroonan. Mabilis at animoy may humahabol, hindi nito ininde kung may mga tao sa paligid. Hindi nito sinasadyang mabunggo si Joaquin, na sa oras na iyon ay nakatayo sa tapat ni Luis. Up! Bulalas ni Joaquin nang mabangga siya ng lalaking tumatakbo, sabay nawalan siya ng panimbang, at hindi sinasadyang nawalan siya ng balanse at nabuwi. Sa kasamaang palad ay lamanding si Joaquin sa kandungan ni Luis, sabay siyang napaakap at napulupot ang braso sa leeg nito. Nagulat si Luis at hindi nakatinag na nakatitig sa mukha ni Joaquin, na sa sandaling iyon ay nakakandong sa kanya, halos ilang dangkal lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Naninigas ang dalawa sa gulat, they are in a very awkward position. Animoy magjowang naghaharutan ang mga ito sa sandaling ito. Ilang segundong hindi nakahuma ang dalawa, at nakatitig lang sa isa't isa. Teka, anong problema niyong dalawa? Biglang nagsalita si Molly mula sa likuran, na kinagulantang ng dalawang lalaki. Mabilis na naitulak ni Luis si Joaquin papalayo, at si Joaquin naman ay parang nakuryenteng lumundag paatras. It is not what you're thinking. I think you got it a wrong way, Molly. Halos magkasabay na depensa ng dalawa. Bakas sa mukha ni Molly ang pagkalito, sabay sinuyod ang mukha ng dalawang lalaki, na parang mga kamatis na paputok sa kapulahan. Akala ko ba ayaw niyo ang isa't isa? Yeah, we don't. Yes, we don't. Isang pilyang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga, habang pabuling-baling ang tingin sa dalawang gwapong lalaki. Just forget what you saw, singhal ni Luis sabay iwas ng tingin. Yeah, just forget it. Joaquin, ano ba ang problema ng dalawang ta? Sumaglit lang ako sandali sa banyo pagbalik ko naghaharutan na, akala ko ba ayaw ng mga ito ang isa't isa? Hindi ko talaga maintindihan ang mga lalaki. Pambihira talagang buhay tao. Sumusukong napabuntong hininga na lang ako.
Teka, saan tayo pupunta ngayon? O uuwi na lang tayo malapit ng mag-abi sabi ko. No, matigas na tanggi ng dalawa. Akala ko ba hindi nag-e-enjoy ang mga ta? Ngumiti ako sabay tingin sa mga ito. Let's wait until 9 PM, I want to ride the Ferris wheel. Suhestyon ng senior ito. Yes, I want to ride it too. Sang-ayon naman ni Joaquin sabay baling kay senior ito, na nakataas ang kilay. Nagsalubong ang aking kilay, sabay pabuling-baling ang tingin sa dalawa. Di ba kanina lang ay ayaw nito sa mga rides? Ang bilis naman nagbago ng isip ng mga ta. Magkasabay halos nag-iwas ito ng tingin, ano kaya ang pinaplano ng mga ito? Kainis naman, nagsisisi tuloy ako ba't pumunta ako ng banyo, hindi ko tuloy alam ang takbo ng mga utak nito. Nagkibit balikat na lang ako at tumango. Then let's go. Mabilis na tumayo si senior ito, sabay hawak sa braso ko. Kinaladkad ako nito patungo sa isang shooting game sa di kalayuan. Wala akong nagawa kundi sumunod dito. Wait for me, nagmamaktol at nakanguso naman si Joaquin na nakasunod sa amin.